Pool na naman po erong si Digong sa statement na ito ng dating spokesperson ni Attorney Leni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez. Sa tuwing bubuka ang bibig ng isang Attorney Barry Gutierrez, talagang nasasapul yung mga taong kanyang pinatutungkulan. Yan ang tinatawag na talino at dunong, nag-iisip bago magsalita, bago magbigay ng pahayag, ay pinag-iisipan. Smart move madalas ang ginagawa. Pero itong si Digong, halatado na matagal na walang totoong or talagang prinsipyo. Sabi nga niya, wala talagang prinsipyo itong si Digong. Walang totoong prinsipyo. May problema ngayon ang kampo ni Duterte. Na kuno sila ay pinagbabawalan ng kanilang mga inilulunsad na pagtitipon. Yung kanila daw freedom of expression ay binabaliwala, yung kanilang freedom to gather and voice out their sentiments ay sinisikil at hindi daw pinapayagan nga ng administrasyon ni Marcos Jr. Napakarami na po ang nailunsad na mga rallies. So minsan iisipin mo, ano ba talaga ang tunay na layunin netong si Digong, netong kampo ni Digong? Abay nagngangangal-ngal po ngayon dahil kamakailan yung supposed maisog rally dyan sa Tacloban ay hindi rin natuloy. Ang pinakadahilan, kuno nga ay dahil sa bagyo. Pero maraming binigay na kung ano-anong rason ang kampo ni Digong tungkol nga dyan sa hindi natuloy or naudlot na naman na rally sa Tacloban. Ano bang problema kasi netong mga Duterte? Panggulo talaga. Mantakin nyo, yung sa dami ng inilulunsad yung rally, prayer rally, peace rally. Talaga lang. Manalamin po kayo, hindi po ba kayo natatawa sa sarili nyo? Alam niyo po kung ano yung layunin nyo. Tapos ito ay napakaliwanag na panloloko na naman sa mga kababayan natin. Panggulo, 'di ba? So sabi na itong si Duterte. Sabi niya, Duterte emphasized that during his 22 years as Davao City and 6 years as president, he never prevented peaceful assemblies. Kasi eto nga yung sinasabi ni Duterte na gumagawa daw ng paraan ang administrasyon ni Marcos Jr. para pigilan etong mga inilulunsad nila na rally, prayer rally or peace rally man yan at kung ano-ano pa. Pinipigilan daw. Talaga bang peaceful etong assembly na ito? Sige, sabihin na natin, peaceful assembly yan. Pero ano po ba kasi ang layunin? Sabi ni Baste, dapat daw sa panahong ito ay dapat daw tayong magsalita. Hindi daw dapat sila pigilan. Wala daw makakapigil sa kanila na magsalita. ano po bang gusto niyo sabihin? Hindi magsalita kayo sa media, 'di ba? Pero yung ganito na mang-aabala kayo ng tao sa pag-assemble, sa paglunsad ng mga ganitong klaseng rally na wala namang katuturan, ay talagang abala. Malaking abala po 'yan. Malaking gastos, hindi natin alam kung saan kinukuha ang panggastos na itong mga ulupong na ito sa mga ginagawang rally. Attorney Barry Gutierrez, former spokesperson for Vice President Leni Robredo, responded. Ito na yung magandang response na itong si Attorney Barry Gutierrez, highlighting Duterte's own history of allegedly suppressing opposition. Noong panahon ni Duterte, matindi niya nabusalan ang oposisyon. Walang karapatang magsalita. Ang mga media ay mukhang gusto niyang hawakan lahat. Human rights defenders during his tenure, pointing out a lack of consistency in his principle. Talagang napaka-inconsistent nga naman. Pero nung siya, sabi nga ni Barry Gutierrez, nung siya daw yung nasa puder, inipit, tinakot, ipinakulong at pinatahimik niya ang oposisyon, media, at tagapagtanggol ng mga karapatang pantao. You see? Tapos ngayon sasabihin nyo na kayo ang iniipit? Kayo ang tinatakot? Bakit po? Takot kayo? Saan po ba kayo kasi takot? Bakit panay ang lungsad nyo ng mga ganitong assembly na wala namang katuturan? Diba? Maisog prayer rally. Abay talaga lang. Buti hindi kayo pinangingilabutan dahil tinatawag niyong prayer rally, pero ang dating, binabanatan niyo sa rally na yan. Yung mga taong itinuturing niyo na kaaway, na akala niyo ay kaaway niyo. Ganun kasi, kayo po na mga Duterte ang naghahanap ng gulo. Kayo po na mga Duterte ang nag-iisip na ang mga taong
ng mga taong hindi panig sa inyo ay kaaway niyo. Parang gusto niyo lahat sa inyo. Hakog sa Bisaya, sakim sa Tagalog. Good luck!